Dadako po tayo sa ating aralin. Ang pamagat or masasabi nating paksa ng ating talakayan ngayon ay patanong. Sabi po dito, mapalad ang. Subukan po nating sagutin ito. Sino nga ba ang mapalad at ano ang kalagayan ng mapalad ayon sa mga talata ng Biblia na mababasa natin sa Psalms chapter 32. Ang version po ng Bible na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English, ay New American Standard Bible ang ating gagamitin. Basahin po natin at ating pagbulay-bulayan ang mga mensaheng nakapaloob sa Psalms chapter 32 verse 1 hanggang 6. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Sa verse 4, sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init ng tag-araw. Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipahahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. At sa 6, kaya't ang bawat isang banal ay manalangin sa iyo sa panahong matatagpuan ka. Tunay na sa pagragasa ng malaking tubig, siya'y hindi nila aabutan. Kapag binasa natin itong chapter 32 hanggang verse 11 po ito. Pero sa ating talakayan ngayon, hanggang dito lang muna tayo sa verse 6. And kapag binasa din po natin sa New American Standard Bible ang chapter na ito, may makikita tayong nakalagay bago po yung verse 1. Ganito po. Blessedness of forgiveness and of trust in God. Tapos bago po yung verse 1 ang nakalagay, a Psalm of David, a maskil. Ano ba ibig sabihin ng maskil at bakit nakalagay ito sa harapan? So may purpose po yan. No? Ito po ang isang definition ng maskil. Yung Psalm 32, the blessings of forgiveness, protection, and guidance. This psalm is simply titled A Psalm of David, a contemplation. So, yung maskil pala ay contemplation. According to James Montgomery Boyce, the Hebrew word for contemplation, yung Hebrew word ng maskil, might be better understood as instruction. At sinasabi din po na yung root word sa Hebrew language nung contemplation or nung maskil sa Hebrew language ay sakal, yung root word. Ibig sabihin din nun, instructive. Meaning po, ang sulat na ito ni David sa Psalm chapter 32 ay magbibigay sa atin ng instructions. Kaya yung maskil nasa harapan bago magsimula yung verse 1. Ang sulat na ito ay para turuan ang magbabasa ng mga katotohanan. And maaaring isinulat ito hindi lang para gamitin sa mga salmo or hindi lang para gamitin sa mga awitin. Madalas po ganun yung idea natin. No? Itong Book of Psalms ay ginagamit sa mga salmo. Pero dito sa chapter 32, hindi lang nakadesign doon. Maaaring isinulat ito na may layunin na to provide instructions. Ngayon, kung ganun yung purpose, kaya nilagay pala sa harapan yung maskil, yung might be better understood as instruction. So ito palang chapter 32 ay instruction. Alamin natin kung ano yung mga instruction. Ano ba yung mga itinuturo nito dito sa atin? Balikan po natin yung verse 1 at 2 at mapapansin po natin dito, parehong nagsimula sa salitang mapalad or blessed. Yung how blessed na dalawang beses ginamit sa chapter na ito,
Sa Hebrew translation naman ng salita na yan, yung blessed at mapalad ay ganito. Ishir. Again, titingnan natin, ito ay instruction, itong chapter na ito. Yung pasimulang mga salita sa mga simulang talata ay ishir or happiness, how happy, blessed, happy. Ngayon, kung ang ibig sabihin pala na nasa verse 1 and 2 na mapalad ay happiness or how happy, ganito natin siya uunawain kapag binasa natin yung dalawang talata na yon. Sa verse 1, how happy ang tao na pinatawad ang pagsuway. No? How happy ang tao na ang kasalanan ay tinakpan. Sa verse 2, how happy, di ba? Ishir, mapalad ang tao. How happy ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Kaya bilang mga mananampalataya po, maging totoo ito sa iyo ngayon. Happy ka ngayong alam mo na pinatawad ng Diyos ang iyong kasalanan. At yung happiness na meron ka, hindi lang ordinaryong happiness. Dahil yung ginamit nga po dito, mapalad or blessed. Ibig sabihin, kakaibang level ng happiness yung meron ka ngayon. Para sa marami po, madalas happy tayo kapag may achievement tayo dito sa mundo. Halimbawa, estudyante ka, nag-graduate, happy ka kasi graduate ka na or makakagraduate ka. Or kapag nagkatrabaho ka, or kaya kapag sumweldo ka. Sa iba, yan yung nakakapag happy. Or sa iba po, kapag nagkaroon ng boyfriend, o kaya nagkaroon ng girlfriend or asawa, nagiging happy. Or yung iba, kapag may nabiling gamit, may napuntahan na lugar pasyalan, nagiging happy. Lahat ng mga bagay na yan, nakakapagpasaya naman talaga. Pero dito sa Psalms chapter 32, wala pa man yung mga bagay na yon sa'yo. Wala ka man ng mga bagay na nagbibigay ng happiness sa'yo dito sa mundo. Dapat totoong happy ka pa rin dahil sa sinasabi dito sa atin. Dahil sa instructions na nandito sa Psalms chapter 32. Ang pagiging mapalad po or blessed or how happy ay higit sa pagiging masaya lang. No, hindi to ordinaryong happiness lang. Kaya blessed nga yung salita na ginamit dito sa verse 1 and 2. And bakit mapalad at hindi happy yung ginamit? Dahil ang pagiging mapalad po o true happiness, hindi ordinaryong happiness, iyan ay hindi maibibigay ng mundo. Ang pagiging mapalad o blessed ay kaloob po ng Diyos na mararanasan ng isang tao na merong tamang relasyon, na merong tamang pagkilala, at merong biblikal na pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya po, hindi parating akma na sasabihin natin na binibless ng Diyos yung tao na to dahil dumadami yung kanyang kayamanan. Hindi po laging akma na dahil nagiging maayos yung love life ng isang tao na yon, or nakukuha niya yung mga bagay na gusto niya, or napupuntahan niya yung mga lugar na gusto niyang puntahan, ay binibless siya ng Diyos. Dahil hindi po iyon yung definition ng pagiging blessed or mapalad. Kundi ang pagiging mapalad ay ang maranasan ng tao ang biyaya ng Diyos. Ano ba yung biyaya ng Diyos? Kapag pinag-isipan natin itong verse 1 and 2, ang biyaya ng Diyos ay pagkatamo ng ganap na pagpapatawad ng Diyos. Complete forgiveness mula sa Diyos ang pagiging blessed. Kung gusto nating magkaroon ng true happiness, kung gusto nating maging mapalad, kung gusto nating maging blessed na tao, dapat matamo natin yung biyaya ng Diyos ng ganap na pagpapatawad.
So, paano matatanggap ng tao yung ganap na pagpapatawad? Basahin po natin itong sulat ni Apostol Juan sa unang Juan chapter 2 verse 2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Yung tinutukoy dito naging kabayaran para sa ating mga kasalanan, na hindi lang para sa atin nga, kundi para sa kasalanan ng buong sanlibutan, ang tinutukoy po dyan ay si Jesus. Kaya yung kaloob o regalo na nagmumula sa Diyos na kaligtasan at pagpapatawad sa pamamagitan ni Jesus ay sapat para sa atin, para sa ating lahat. Para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Yung regalo ng Diyos na yon, ng pagpapatawad at kaligtasan, sapat sa ating lahat. Ang pagpapatawad ng Diyos ay ganap at kumpleto at nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Kaya po kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, ikaw ay tunay na mapalad. Ikaw yung tunay na blessed. Dahil nauunawaan mo yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo, dahil nararanasan mo yung pag-ibig niya sa iyo, naunawaan mo yung sakripisyo niya, at dahil tinanggap mo sa buhay mo si Jesus, nararanasan mo yung complete forgiveness ng Diyos. So kung tinanggap mo po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa sayo po yung pinakadahilan para masabing blessed ka, para masabing mapalad ka. Meron kang true happiness dahil nararanasan mo yung complete forgiveness ng Diyos. Nasa sayo yung kabayaran, yung umako ng parusa. Sa buhay nating ito, hindi lang yung mga bagay dito sa mundo yung mahalaga, kundi mahalaga din po na mabayaran at matubos yung ating mga kasalanan. Actually, isa siyang pinakamahalaga. Sa buhay nating ito, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ang pinakakailangan natin. Kung totoo po na naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, naniniwala tayo at aminado tayo na tayo po ay makasalanang nangangailangan ng tagapagligtas. So, kailangan natin ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kailangan natin yung tinutukoy ditong siya, yung He Himself ay kailangan natin para hindi tayo makasama sa parusang walang hanggan. Ngayon, sa sulat ni David sa Psalms chapter 32 na ating tatalakayin, bigyang pansin po natin yung dalawang punto dito. Yung tungkol sa kasalanan at tungkol sa pagpapatawad. At maunawaan natin yung pangangailangan natin sa ganap na pagpapatawad sa atin ng Diyos. At maunawaan din natin yung kalikasan ng kung paano tayo pinatawad. Yung nature ng pagpapatawad sa atin. So, patungkol sa kasalanan, sa dalawang punto ng kasalanan at pagpapatawad, unahin natin yung kasalanan. Patungkol sa kasalanan, may tatlong salita na ginamit si David. Basahin ulit natin yung verse 1 at verse 2. Ang unang salita na ginamit diyan patungkol sa kasalanan ay pagsuway o transgression. Ibig sabihin ng pagsuway ay rebellion, revolt, pag-aalsa. So yung kasalanan diyan ay patungkol sa pagre-rebelde sa Diyos, no? Transgression. Ngayon, baka isipin natin, hindi naman tayo sumusuway sa Diyos. Baka isipin natin, iginagalang pa nga natin ang Diyos. Hindi tayo nagre-rebelde sa Diyos. Sa pagitan mo po at sa Diyos, maaring masabi mo na hindi ka direktang sumusuway sa Diyos. Pero po yung rebellion, yung transgression, yung pagsuway sa Diyos, hindi lang ito yung literal, hindi lang ito yung direktang paglaban natin sa Diyos. Hindi lang ito yung direktang pag-alsa natin laban sa Diyos. Kasama yon. Yung pagsuway, hindi lang yung inaalipusta natin ang Diyos, ang kanyang pangalan, minamalit, minumura natin ang Diyos, o kaya yung sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Kasama yon sa transgression.
pagpapakita iyon ng rebellion. Pero hindi lang po iyon. Kasama din sa pagsuway, kasama din sa transgression, yung pagtatanim natin ng puot sa kapwa-tao. Yung panglalait natin sa tao na yan ay nilikha ng Diyos ayon sa wangis niya, tapos lalaitin natin yon. Yung pagsisinungaling natin sa kapwa. Yung hindi natin paggalang sa mga magulang at sa mga nakakatanda. At hindi natin paggalang sa kapwa natin. At marami pa. Mga hindi natin direktang kasalanan sa Diyos. Mga kasalanang masasabi natin ginagawa natin sa ating kapwa. Hindi natin direktang kasalanan sa Diyos, pero direktang pagsuway naman natin yon sa Diyos. So, yung direktang kasalanan ba natin sa tao, pagsuway at pagkakasala din ba natin yon sa Diyos? Nagkasala tayo sa kapwa-tao natin. Direktang pagsuway ba natin yon sa Diyos? Tingnan natin, suriin natin, pag-isipan natin yan. Halimbawa, sa ginawa ng may akda ng Book of Psalms, si David, may ginawa siyang kasalanan sa mag-asawa kina Urias at Bathsheba. Nung ma-realize ni David yung kanyang pagkakasala, na may ginawa siyang kasalanan sa mag-asawa dahil inusig siya ni Propeta Nathan. Ganito yung sinabi ni David. Nung ma-realize niya, nagkasala siya kay Urias at kay Bathsheba. Sabi po sa Psalm 51 verse 4, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Dito po ay ina-acknowledge ni David, may ginawa siya na hindi nalugod ang Diyos. Nakita niya na nagkasala siya kay Urias at kay Bathsheba. Pero sinasabi niya dito, nagkasala siya ng tunay sa Diyos. Meaning nagkasala din siya sa Diyos. Nakita niya nagkasala siya doon sa kapwa niya tao. Pero sabi niya dito, sa iyo, sa Diyos lang ako nagkasalang tunay. Ibig sabihin, sumuway siya sa Diyos. Ganon din po yung paalala dito sa atin. Sa mga nagagawa nating pagkakasala sa ating kapwa, maaaring pagsuway yon natin sa Diyos. Sa patungkol sa kasalanan, ang isang salita na ginamit ni David ay transgression o pagsuway. At yung pagsuway natin sa Diyos ay hindi lang yung direktang pag-revolt, pag-alsa, pag-rebelde natin sa Diyos. Maaring masabi natin yung pagsuway natin sa Diyos ay yung mga direktang pagkakasala o ginagawa nating kasalanan sa ating kapwa. Yan yung transgression. Pangalawa, kasalanan. Yung idea po ng ang kasalanan ay tinakpan. Ito yung kasalanan ni David na nabigo siyang mamuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. Yung whose sin is covered, yung idea nun ay nabigo si David na mamuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. Si David po kasi pinili ng Diyos. Pero hindi siya namuhay ayon sa kalooban ng tumawag sa kanya, ng pumili sa kanya, ang Diyos. Ngayon, katulad din sa ating lahat. Tinawag tayo, pinili tayo para mamuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. Pero, nabibigo tayo na ipamuhay iyon. Tulad ni David, failure din po tayo na mamuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. Sa sulat ni Apostol Pedro, ganito yung sinasabi para sa ating lahat. 1 Peter chapter 1 verse 14. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng iyong kamangmangan noong una. Verse 15 at 16. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. So, bilang mga masunuring mga anak, tayo po yon. Ikaw yon. Ang inaasahan sa bawat isa sa atin
dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, dapat din tayong magpakabanal sa ating ginagawa at paraan ng pamumuhay. So, we shall be holy. Dahil ang tumawag sa atin ay holy, banal. Kaso failure tayo sa ganyan. Sa ating main verse, yan yung nais ituro sa atin. Yung salitang sin or kasalanan. Ibig sabihin, failure na mamuhay tayo ayon sa kabanalan ng Diyos na tumawag sa atin. Muli po sa ating main verse, ang ginamit na salita patungkol sa kasalanan, una, pagsuway, yung transgression. Pangalawa, yung kasalanan or yung pagkabigong mamuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. At yung isa pa na salitang ginamit dito ay mababasa natin sa verse 2, sa chapter 32. Kasamaan. Yung Hebrew translation ng kasamaan o yung iniquity, sa Hebrew translation niyan ay avon. Katulad ng ibig sabihin na perversity. Perversity. Yung kasamaan. Ibig sabihin, yung kasamaan na tinutukoy dito, katampalasanan, kabuktutan, ito yung sadya o intention na magkasala. Yung kasamaan na binabanggit dito, yung iniquity, kapag nagkasala tayo, nagkasala talaga tayo. Tayo yung gumawa ng kasalanan na yun. Intention nating gawin yun. Yun yung kasamaan. Yun yung sa Hebrew translation ay avon. Kailangan nating maamin na nagkasala at guilty tayo sa ginawa natin. Hindi yung magtuturo tayo ng iba or gagawa tayo ng alibay or palalakihin natin yung kasalanan ng iba para magmukhang maliit yung kasalanan natin. Nagawa natin ang isang kasalanan dahil ginawa natin. Hindi yung nag-aalibay lang tayo na nadala lang tayo. Natukso lang tayo na hindi natin alam na kasalanan pala yun. Wala pong ganon. Yung kasamaan, yung iniquity, yung avon na tinutukoy po dito ay alam nating kasalanan pero ginawa pa din natin. Halimbawa, alam nating kasalanan na magnakaw, magsinungaling. Kasalanan natin yung kawalang respeto sa kapwa. And di ba pa, na alam nating kasalanan ay ginagawa pa rin natin. Iniquity yun. Ang ginamit dito ni Haring David na describe or patungkol sa kasalanan ay transgression, sin, at itong pangatlo yung kasamaan. Yung ating pagsuway sa Diyos, yung ating mga ginagawa or yung dapat ay ginagawa natin pero hindi natin ginagawa dahil hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos. At yung pagiging intentional at conscious natin sa paggawa ng kasalanan at pagiging guilty sa kasamaan pero ginagawa pa din natin. Yan yung nais bigyan pansin natin dito. Ginamit ni David yung iba't ibang salitang tumutukoy sa kasalanan para makita natin yung tunay na karumihan, tunay na kapangitan ng itsura o larawan ng kasalanan. Transgression, sin, iniquity. Sa mga verse na binasa natin, ginagawa tayong aware ng salita ng Diyos sa mga uri ng kasalanan. Kasi minsan yung kasalanan, tingin natin, kung tayo si David, yung kasalanan, tingin natin parang kasing ganda ni Bathsheba. Parang ganon. O kaya parang kasing sarap ng prutas na bawal kainin. Minsan ganon kasi itsura yung anyo ng kasalanan. Pero dito pinapakita sa atin ng writer yung iba't ibang salita
na tumutukoy sa kasalanan para makita talaga natin yung karumihan ng kasalanan, yung kapangitan ng kasalanan, yung kadelikaduhan ng kasalanan. So ngayon po, pagkatapos natin makita yon, yung tatlong salitang tumutukoy sa kasalanan, tingnan naman po natin yung ginamit ni David na tatlong salita din na tumutukoy naman sa kumpletong pagpapatawad ng Diyos. Mula pa din dito sa Psalms chapter 32. Yung unang salitang ginamit niya ay pinatawad o forgiven. Balikan po ulit natin yung verse 1. No? Pinatawad. Sa Hebrew translation, nasa yung forgiven. Ibig sabihin po, to lift, to carry, or to take away. Parang sinasabi sa atin na ang pinatawad o yung forgiven ay dahil merong ibang kumuha o kaya merong ibang pumasan nung ating mga pagsuway, nung ating mga kasalanan. So, forgiven is to lift, carry, or take away. Kung tayo po ay nabibigatan at nahihirapan dahil sa ating mga pagsuway, dahil sa ating mga kasalanan, sinabi mismo ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 11, dito po sa verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. I will give you rest. Yun ang sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang ibig sabihin po ng kapahingahan na ibinibigay ng Panginoong Hesus ay kapatawaran ng kasalanan. Pag tayo po nakakaramdam ng kasalanan, dahil sa ginawa nating kasalanan, madalas nabibigatan tayo. Kapag may ginawa tayong kasalanan, kapag may dala-dala tayong kasalanan, karaniwan niya nabibigatan tayo. Para magkaroon tayo ng kapahingahan, lumapit tayo sa Panginoon. Para magkaroon tayo ng kapatawaran ng kasalanan, lumapit tayo sa Panginoon at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. So, forgiven po yung unang salita. No? Yung pangalawa na ginamit naman po ay tinakpan. So, patungkol po ito sa pagpapatawad na. No? Covered. Ang Hebrew translation naman ng covered ay kasa. Ibig sabihin, conceal, hide, or yun nga, cover. Paano ba natin matatakpan? Paano ba natin maitatago yung kasalanan natin? Hindi natin kaya yun. Sa Diyos, wala tayong maitatago. Walang may kaya sa atin na takpan yung ating kasalanan. Kahit si David nga na naging makapangyarihang hari, hindi niya nagawang i-cover, hindi niya nagawang takpan, hindi niya gawang i-hide, hindi niya kayang i-conceal yung kasalanang ginawa niya nung mabuntis niya si Bathsheba. Kung alalahanin natin yung kwento na yon, dahil pinilit ni David na i-cover yung kasalanan niya, nagbunga pa yun ng sunod-sunod na kasalanan na naglagay sa kanya sa isang malungkot at mahirap na sitwasyon. Gusto niyang i-cover yung kasalanan niya. Nagbunga pa tuloy yun ng sunod-sunod na kasalanan na naglagay sa kanya sa malungkot na sitwasyon. Wala tayong magagawa para takpan yung ating mga kasalanan. Ang nag-iisang paraan para makover yung ating kasalanan ay sa pamamagitan po ng makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Hesus. So yan yung pangalawang salita na ginamit ni David dito na patungkol sa complete forgiveness ng Diyos. Ang kasalanan ay tinakpan. Yung pangatlo na ginamit niya ay does not impute iniquity. Hindi pinaparatangan ng kasamaan. Sa Hebrew word ay kashab, yung hindi pinaparatangan ng kasamaan. Ibig sabihin, to reckon or to account. To account something as belonging to someone. Yan yung pinaparatangan. Yung pinakamalapit na katumbas ng impute o pinaparatangan ay ibinilang or ibinibilang. So dito po sa verse 2, dahil sa kompletong pagpapatawad sa atin ng Diyos, hindi pinaparatangan ng Diyos. Yan yung nakalagay dito. Hindi ibinibilang ng Diyos ang ating mga kasamaan or kasalanan. Kasi yung
yung pinakamalapit na salita na pinaparatangan ay yung nakatumbas nun ay ibinibilang or ibinilang. Pero dito po, sinasabi sa verse 2, hindi ibinibilang, hindi pinaparatangan ng Diyos. Hindi isinasama, hindi ibinilang ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya yan yung dahilan kung bakit ikaw ay taong mapalad. So, yung pinatawad ang pagsuway, yung kasalanan ay tinakpan, at yung hindi pinaparatangan ang kasamaan, yan yung mga salitang ginamit ni David para ipakita sa atin yung complete forgiveness ng Diyos at kung bakit ang bawat isang tao na pinatawad ay tunay na mapalad. Sa mga talatang ating binasa, ipinakita po kung gaano kalaki yung problema ng tao dahil sa kasalanan. And kasabay pong ipinakita din yung kumpletong solution o kumpletong pagpapatawad ng Diyos sa ating napakalaking problema dahil sa kasalanan. And tandaan po natin yung complete forgiveness ng Diyos, wala sa atin yan na deserving. Yung pagpapatawad sa atin ng Diyos. Yung pinatawad yung ating pagsuway, yung kasalanan natin ay tinakpan, yung hindi tayo pinaparatangan ng kasamaan ay hindi natin yan deserve. Sadyang mapagmahal ang Diyos sa atin. Kaya biyaya yan sa atin. Magandang regalo na inaalok ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yung complete forgiveness. Pero ang isang elemento po para matanggap na matanggap ng tao yung pagpapatawad ng Diyos, isang elemento na madalas baliwalain ng marami o hindi lubos na inuunawa pagdating sa pagpapatawad sa kasalanan, yung nababaliwala or nakakalimutan ay ang pagsisisi. Hindi natin pwedeng angkinin yung pagpapatawad, hindi natin pwedeng angkinin yung kaligtasan, pero namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Bago yung pagpapatawad sa kasalanan, meron munang pagsisisi or pagtalikod sa kasalanan. Hindi tayo pwedeng humingi ng tawad ngayon sa kasalanan na plano din nating gawin ulit bukas. Ulitin natin bukas. Kaya nga sabi dito, at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. So yung complete forgiveness ng Diyos ay wag nating kakaligtaan yung isang mahalagang elemento doon na pagsisisi. Hindi natin pwedeng dayain ng Diyos para lang makuha natin yung biyaya ng Diyos na hingi tayo ng tawad, pero yung inihingi natin ng tawad ng kasalanan ay patuloy pa rin natin gagawin at ipapamuhay. Humingi nga tayo ng tawad ngayon tapos bukas uulitin natin. Hindi natin madadaya ang Diyos. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos para makuha lang natin yung complete forgiveness sa atin. Nadadayain din natin ang Diyos para masabing mapalad tayo or blessed tayo. At tandaan natin, kung nahihirapan tayong unawain yung kanyang salita or nahihirapan tayong magsisi, kung nahihirapan tayong magbago, tandaan po natin na ang salvation ay pagkilos ng Diyos. Kasama po doon yung pagsisisi, kapatawaran ng kasalanan, at pagbabago sa atin ng Diyos. Work of God lahat yon. Lahat ay galing sa Diyos. Kaya tayo po ay nakadepende sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos, umasa tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa magagawa Niya, at ibalik naman natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Yung kapatawaran at pagsisisi, magkaiba siya pero magkasama sa iisang biyaya ng Diyos. Kaya nga sa chapter na to, kitang-kita kung paanong hindi mapaghiwala yung pagsisisi ni David at pagpapatawad ng Diyos. Sa verse 3 at 4, makikita natin yung na ang hindi pagsisisi po, kapag katulad ni David, kapag nakagawa siya ng kasalanan, nakagawa tayo ng kasalanan, tapos hindi tayo nagsisisi, pinapahirapan natin yung ating sarili. Basahin po natin itong verse 3.
nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan. Ibig sabihin, hindi tayo nagsisi. Nang hina ang aking katawan, sabi ni David. My body wasted away. Itinuturo dito ni David na walang mabuting dulot yung kasalanan, lalong-lalo na yung kasalanan na ayaw nating aminin at ayaw nating pagsisihan. Meron palang masamang epekto maging sa ating katawan. Literal na nanghina yung kanyang katawan. Maring nagkaroon si David ng physical na sakit o kaya mentally nanghina siya, na-stress siya dahil sa kanyang kasalanan o kaya dahil sa naging bunga ng kanyang kasalanan. May pagdaing siya kaya maring naapektuhan yung kanyang katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw na nanghina yung kanyang katawan. Naging malungkot yung kanyang isip. So nanghina. May daing siya no? Kaya nanghina ang kanyang katawan. Sa verse 4, sa araw at gabi ay mabigat sa akin ng iyong kamay. Ganon yung pakiramdam niya. Ang aking lakas ay natuyong gaya sa init ng tag-araw. So, ito naman maaaring spiritual na kalagayan. Mabigat yung kamay ng Diyos. Hindi naman literal na nakapatong sa kanya yung kamay ng Diyos. Pero sa spiritual na kalagayan, mabigat ang kamay ng Diyos kay David dahil sa nagawa niyang pagsuway or kasalanan. Minsan po, or madalas tayo ganun din, nakakahiyang aminin yung ating kasalanan. Minsan, hindi madaling magsisi para sa atin. Minsan, hindi tayo mabilis or madaling tumalikod sa kasalanan. Mas madali natin gawin, manisi ng iba, o kaya itry nga na i-justify yung ating kasalanan, o kaya naman, wag na lang natin pag-usapan yung kasalanan. Na sabihin natin, minsan lang naman yun, maliit lang naman na klase yun. Wala naman nakakita nun Wala naman nakakaalam nun. So, para sa atin, mas madaling itago kaysa aminin sa Diyos at magsisi. Mas madaling itago yung kasalanan. Minsan ganun tayo. Kaysa nahirapan tayong aminin, nahirapan tayo pagsisihan. Pagsisisi, hindi lang yung nagsisi tayo sa emosyon, kundi pagtalikod. Total pagtalikod sa kasalanan. So, sa sulat na ito ni David, ipinapakita niya yung bigat ng hindi pagtalikod sa kasalanan. No? Ipinapakita din dito yung ganda o buti naman ng pag-amin sa kasalanan sa Diyos. Basahin po natin itong verse 5. Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan. Napaghahambing niyo na po. Diba? Sa mga naunang talata, nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan. Yung pakiramdam niya, mabigat yung kamay ng Diyos sa kanya. Yung kanyang lakas, natutuyong gaya ng init ng tag-araw. Nung kinilala ni David yung kanyang kasalanan, nung hindi niya ikinubli ang kanyang kasamaan, nung ipinahayag niya ang kanyang paglabag sa Panginoon, sabi po dito, at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. So sa mga naunang talata, nakita natin na walang mabuting bunga yung pagtago ng kasalanan. Dito po sa verse 5, makikita natin yung buti ng pag-amin, yung ganda ng kalagayan ng nagsisisi sa kasalanan at ipinahayag sa Panginoon ang pagsuwayo ang kasalanan. Sabi dito ni David, I acknowledge my sin to you. Minsan kasi, di ba, mahirap tayong i-acknowledge yung kasalanan natin. Mas madali pang isisi sa iba dahil sa kanya yon, or mas malaki yung kasalanan niya, ituro yung iba. Sabi dito, and my iniquity I did not hide. Ang tunay na pagsisisi ay nagsisimula sa pag-amin na mali yung ginagawa nating kasalanan, na dapat walang pagdadahilan, walang pagtuturo. Sa pag-amin natin ng kasalanan, wala tayong dapat ikinukubli sa Diyos dahil wala naman talaga tayong maikukubli, wala naman talaga tayong maililihim, wala tayong maitatago na kasalanan sa Diyos. So sabi po dito, I will confess my transgressions to the Lord. Kung magiging tapat ang isang tao at buong puso na nagsisisi at umaamin sa kanyang kasalanan sa Panginoon, patatawarin ang tao na yan ng Panginoon. Sa last part ng verse na ito, sabi po dito, and you forgave the guilt of my sin. Ginhawa ito sa atin, kapahingahan ito sa atin. Tunay na blessed tayo kapag ganito. At iyong
ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Sabi po ng psalmist pa sa verse 5 dito naman sa chapter 85, sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad, sagana sa tapat na pag-ibig, sa lahat ng sa iyo ay tumatawag. So maging handang tumawag, umamin at lumapit sa Panginoon. Dahil ang ating Panginoon po ay mabuti at mapagpatawad. Sabi po dito, abundant in loving kindness. Para kanino? To all who call upon you. Sa lahat ng tumatawag sa Panginoon. At sa verse 6 po ng ating main text dito sa chapter 32, kaya't ang bawat isang banal ay manalangin sa iyo sa panahong matatagpuan ka. Nagsimula yung verse na ito sa therefore, no, kaya't. May specific na reason or connection ito sa naunang talata. Yung itinuturo sa verse 5, may kaugnayan dito sa verse 6. Matapos po yung pagsisisi, yung pag-amin at paghahayag ng kasalanan at pagpapatawad ng Diyos, sabi po dito, therefore, tapos lahat ng yon, ang isang banal ay manalangin sa Diyos. Manalangin sa panahong matatagpuan ang Diyos. So matapos yung kapatawaran ng kasalanan, ay ang pagkakaroon ng bagong kalagayan. Ang tawag na banal or godly. Sa lahat na to let everyone who is godly meron ng bagong kalagayan. Hindi dahil sa gawa natin, kundi dahil sa biyaya, dahil sa habag, dahil sa kabutihan sa atin ng Diyos. Tayo ay itinuturing at tingin ng Diyos ay banal, maka-Diyos. Itong patotoo po ni David sa kanyang sulat ay isa pong encouragement at example para sa ating nagbabasa ng kanyang sulat na ito, na nagpapakita na ang Diyos po ay handa at ang Diyos po ay nais patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Now, everyone who is godly, pray to God in a time when you may be found God. Ibig sabihin po, darating pala yung oras na hindi natin matatagpuan ng Diyos. Kapag hindi natin natagpuan ng Diyos, hindi natin matatanggap ang kapatawaran ng ating kasalanan. So, kung posible palang mangyari yung panahon na yun na hindi natin matagpuan ng Diyos, kailan yun? Maaring yan ay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Or kaya sa oras na matapos yung buhay natin dito sa lupa. Alinman yung mauna. Sa panahon na yun, matapos yung oras natin dito sa lupa or dumating ang Panginoong Hesus, kapag hindi tayo lumapit sa Diyos, kapag hindi tayo tumawag sa Diyos, kapag nangyari yon na dumating ang Panginoon or nauna na matapos yung oras natin dito at hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, na hindi natin tinanggap yung regalong iniaalok ng Diyos, baka mahuli ang lahat. Huwag nating hintayin mahuli ang lahat. Kaya dapat pakinggan natin ito. Bawat isang banal ay manalangin sa Diyos sa panahong matatagpuan ang Diyos. Sabi din po ni Propeta Isaiah sa kanyang sulat sa Isaiah chapter 55 dito sa verse 6 at 7. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Ngayon, itong hanapin ang Panginoon habang siya ay matatagpuan, ay ito yung habang may lakas, meron pa tayong oras at meron pa tayong buhay. Ngayon ito, habang meron pa tayong pagkakataon. So habang meron pa tayong kakayanan ng matagpuan siya, wag na nating patagalin pa, wag na nating ipagpabukas pa. Hanapin ang Panginoon, tumawag, at kung gagawin daw po natin ang mga ito, sabi po dito, lisanin ng masama ang kanyang masamang lakad, lisanin ng liko yung kanyang likong pag-iisip, tapos manumbalik sa Panginoon. Sabi po sa bandang dulo ng verse 7, for He will abundantly pardon. Ang Diyos ay magpapatawad ng sagana.
So lumapit tayo sa Diyos ngayon habang siya ay ating matatagpuan, habang siya ay malapit. O aminin natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Magsisi tayo talikuran ng ating kasalanan. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus. Lahat ito sa Panginoong Hesus natin matatagpuan at mararanasan. Yung saganang pagpapatawad ng Diyos. Sa Panginoong Hesus, meron tayong tunay na happiness, tunay na kaligayahan. At dahil sa Panginoong Hesus, tayo ay tinatawag na blessed people. Dahil sa Panginoong Hesus, ikaw ay matatawag na mapalad na tao. Dahil sa Panginoong Hesus, ikaw ay may tunay na kapahingahan. So, sino po yung mapalad at ano yung kalagayan ng mapalad na tao ayon sa mga talata ng Biblia natin binasa dito sa Psalms chapter 32? Mapalad ang tao na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. So, hindi lagi sa material yung sukatan, no? Hindi lagi sa pinansyal, sa mga tagumpay at kasaganahan dito sa mundo yung timbangan at sukatan ng pagiging blessed o kaya mapalad. Ang taong mapalad ay ang taong na kay Kristo, nagsisisi at tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan, nagtitiwala sa Diyos at may naghihintay na buhay na walang hanggan. Yan po yung taong mapalad. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Sa Diyos ang kapurihan. Hanggang sa susunod, magkasama-sama tayong muli. Tayo po ay manalangin.